Brad Joel, may dadagdag ka po. Oh. Sino ba yung nag-ano? Sino ba yung nagtanong? Nasagot po ba yung tanong, mga kasama? Sino po Okay ba po, yung Sir nagtanong? Jazz. Thank you po. Okay na. Okay, salamat. Sige. Sige. Okay, okay. So, sige po. Ngayon, 10 o'clock na, Brad Jazz, siguro, bigyan natin sila ng break para yung susunod mong topic, ma-absorb nila. Okay, so break muna tayo dito. Okay, mga kasama, dito kung mapapansin po ninyo, ito pong kumpal na to power sequence, nasa gitna lang po ito. Fourth and fifth generation, hindi siya nalalayo sa previous generation, hindi rin siya nalalayo doon sa mga latest generation. So yun pa rin naman yung common na sequence ang inyo pong makikita. Ngayon, mga kasama, dito po ay pinag-aralan po natin yung DCN section, charging section, tapos meron po tayong 19 volts na pumupunta sa iba't ibang power rail section. So, na, na, ano na pag-aaralan na po natin. Okay, next po mga kasama, pinag-aralan po natin yung 3 volt section at saka yung 5 volts section. Okay? So, pinag-aralan na rin po natin yung power button. Okay? Power button. Tapos, pinag-aralan po natin mga kasama, ang pagpindot natin ng power button, yan po ay magti-trigger ng enable para magkaroon ng supply yung ating PCH na tinatawag nating VCC DSW. Okay? So, dito po mga kasama sa PCH ay tinapik na rin po natin yung RTC BCC. Yan po yung RTC BCC. Ito po yung ano, galing sa CMOS battery. Okay? So, kapag present po ito, mga kasama, okay, wala pong problem yung RTC natin, section. Maglalabas po yan ng, itong dalawa na yan, mga kasama, kukonfirm yan ng DP power okay. Okay? So, makikita natin, magkakaroon tayo ng RSM reset na 3 volts. Kapag may problem, isa sa mga to, hindi tayo magkakaroon ng 3 volts RSM reset. Tandaan niyo po yan mga kasama. Okay? Pag press natin ang power button, magsisend yan ng power button, PM, power management power button dito sa ating PCH. Okay? Pag okay to, mga kasama, magsisend yan ng SLPS4, SLPS3. So, yan po yung mag-trigger naman sa SIO para mag-provide siya ng sys-on. So, ang sys-on ay, siya po ay mag-enable na para magkaroon tayo ng RAM supply. Yung SOSP naman mga kasama, yan po ang magti-trigger dito sa load switch para magkaroon tayo ng 3 volts suspend at 5 volts suspend. Okay? So, pinag-aralan natin ngayon lahat ng supply na in-enable ng SOSP. So, inisa-isa po natin yung nagkaroon po tayo ng BTT. Ang BTT po ay dahil po yan sa SOSP. So, BTT supply. At the same time, mga kasama yung ating 1.8 tsaka yung ating 1.5 volts. So, ang kasunod po niyan mga kasama, yung 1.5 volts natin, mag-output po yan ng BCC power good, BCCP power good, para i-enable niya yung BCC SA, System Agent.
Ang system agent, mga kasama, yan po ay supply para sa CPU. Ibig sabihin, ire-ready niya yung CPU para magkaroon ng supply at maglabas ng SBID. Okay? So, ang pag-aralan po natin ngayon mga kasama ay ito pong BCC SA. So, ang madali lang naman po yung BCC SA mga kasama. Puntahan natin ngayon yung BCC SA. Okay. Okay, kanina po mga kasama, nagkaroon tayo ng positive 1.5 volts BCC P power good. Yung power good signal na yan mga kasama, yan po yung mag-enable nung kasunod na sequence natin. Yan po ay yung ating BCC is A power. So, ang tawag dyan ay BCC System Agent Power. System Agent. Okay? Ang system agent na yan, pupunta lang yan sa CPU. Supply yan papunta sa ating CPU. Auxiliary supply. Ibig sabihin, yan po yung magre-ready para po magkaroon po ng CPU core voltages. Pag wala yan, hindi ka magkakaroon ng CPU core voltages. Okay? So, ngayon po mga kasama, para ma-enable yan, kailangan natin yung kahuli-huliang power supply na ma-generate is 1.05 volts. 1.05 volts. So, once na na-generate yung 1.05 volts, maglalabas yan ng BCCP power good signal. Ang BCCP power good signal, gagamitin niya po yan para ma-enable niya itong ating ma-enable niya itong ating PWM. Yung PWM na yan mga kasama ang mag-output ng system agent voltage. Okay? So, dito po ngayon mga kasama, makikita po natin na yung ating input voltage ay 3 volts. Okay? So, ang 3 volts na yan, dadaan lang po yan dito sa mga capacitor for filtering. For filtering mga kasama. And then, 12, 11, and 10, ibig sabihin mga kasama, siya na po yung input voltage bin, siya na rin yung magbibigay ng BCC dyan sa ating IC internally. Okay? So, ibig sabihin, wala pong 5 volts dyan na pumasok. 3 volts lang lahat. Okay? Tapos mga kasama, mayroon po tayo ditong, mayroon na tayong bin BCC, mayroon na tayong enable. Okay? So, meron tayong enable. Ang next po mga kasama, mayroon po tayong BID. Okay? BID 0 at BID 1. Ano po ba ang BID 0 at saka BID 1? Ang BID 0 at saka BID 1 mga kasama, ito po yung responsible para sa pagbabago ng voltage. Ibig sabihin, ang BID po mga kasama, kapag nag-send siya ng law, ang ibig sabihin po niyan, yung voltage output na ilalabas dapat niya ay 0.9 volts. Kapag nagkaroon doon ng low, high, 0.85 volts.
Kapag ang provide niya na BID signal ay high and low, ibig sabihin yan po, voltage na ipoprovide niya is 0.775 volts. At kapag naman mga kasama, kailangan niya ng 0.75 volts, dapat ang BID signal niya is both high logic. So maglalabas siya ng 0.75 volts. Ngayon, sino po nagdidikta niyan? Para mag-output siya, ito pong BID ay galing po yan sa CPU. Ang CPU ang magdidikta sa atin pong IC kung ilan po ang magiging output voltage ng coil natin. Okay? So, it serves as signal mga kasama. Signal po yan. Okay? So, dito mga kasama, kung mapapansin po natin, yung feedback po natin ay open. Yung feedback po natin ay open po yan. So, ibig sabihin, capacitor po yung nandyan. So, ibig sabihin, open yung ating, kasi ito po ay, wala pong tumatawid dito mga kasama. Not unless, kung mayroong dadang signal dyan, signal lang po ang nakakatawid dyan. Signal. Hindi po nakakatawid dyan yung voltage mga kasama. Okay. So, ibig sabihin po nito mga kasama na yung BID ang magsisend ng signal sa IC na yan para mag-adjust ng voltage output. Okay? So, ganun po yun mga kasama. Tapos meron siyang B out. Ito po yung bypass voltage mga kasama. Papunta po yan. Saan po yan papunta? Papunta po yan dito. Okay? Sa BCC SA output voltage natin. Okay? Okay, ito po pala mga kasama. Oh. Kung titingnan po natin ito, so ito po yung kanyang output. So ito yung ating positive. Ito po yung ating negative. BCC SA sense. Okay? So dito po mga kasama, ang importante po dito na kailangan po nating ma-check is ito pong sa real scenario po ng pag-check nito mga kasama, ang mahalaga po dito is itong bin at saka itong enable. Bin, enable, yung kanyang enable, at maglalabas na po yan ng output. Ito po hindi po natin ma-check yung BID. Pero itong BID mga kasama, mayroon po yung tinatawag na preset. Pag sinabi nating preset, mayroon na pong naka-default yan. So, pag start up po niyan mga kasama, bin, enable, automatic mag-output na po yan ng voltage. So, naka-preset na po ito. Meron siyang default setting. Ngayon, pag na-receive na po ng CPU yan, yung voltage na yan mga kasama, yung CPU po magde-decide kung mag-iiba po yung voltage ng ating BCCSA. So, depende po kasi yan mga kasama sa percentage ng usage ng ating CPU. Kaya siya nagkakaroon ng adjustment ng voltage. Ngayon po, kapag meron na po tayo nito, kapag meron na po tayong output nito mga kasama, okay na po tayo dyan. Kapag meron na tayong output. Okay? Ang kasunod po niyan ay yung power good. Yung power good po natin mga kasama, ito po yung magdidikta sa kasunod na sequence. Ibig sabihin, yung SA power good po na to, once na na-generate na po yung output natin, yung BCCSA,
magkakaroon po ng tinatawag nating SA power good. Dadali niya po yan sa SIO